pwede bang idemanda si Dennis Cunanan? I'm sorry to have to say this dahil kilala ko rin po si Cunanan. No? Ang sabi ko, kumuha ka rin ng ibang abogado, kakilala ko si Dennis Cunanan, mga anak namin, magkakaklase from K to 12 at kapitbahay ko pa. So ang sabi ko na lang is, well, humanap kayo ng ibang abogado, pero ang solution sa problema mo, pwede naman humingi ng rescheduling ng utang. So, ang response po nyo dun sa request niya, I presume is sabi mo nga, pumamaho kayo sa kanya, no? Gusto ko lang po on record, Mr. Chair, what was the exact response that you gave her when she approached you about these problems? Well, ang pag-contact po niya sa akin is anong gagawin? Kasi na-dispalkohan daw yung kanilang SC na Lucky South, no? So, ang gusto niya is legal action. Ang sabi ko, hanap po kayo ng ibang abogado kasi kakilala ko po yung rinireklamo ninyo, no? At masama dahil kapitbahay ko pa. So, ang sabi You mentioned po in the previous committee hearing that some of the officers or officials of Whirlwind Company and perhaps the Lucky South 99 do not and cannot speak English. Am I correct? yung pong pagkakaintindi ko, hindi lang po sa Lucky South, pero sa karamihan po ng mga po, sila po talaga nagpapatakbo no electronic kasi kaya rin po nagkakaroon nga sila ng hubs para Yes. hindi na sila kahulubi. Yes, yes, Mr. Chair. If I may if I may request Secretary Roque to just answer the representation with yes or no. So yes, I took that as a yes. So would you know, Mr. Chair, Secretary Roque, does Cassandra Leong, the representative of Lucky South 99, can speak English and understand English? Well, ang pagkakakilala ko po kay Cassandra, siya po ay marunong mag-Chinese, nag-aral po sa China, at siya nga po ay translator para dito sa mga Lucky South. So she pwede po siyang magsalita ng Tagalog or Opo. Opo. So that does mean that Ms. Cassandra Ong can communicate directly with the Chairman Altenco? Po, pwede po. So pwede. So ibig sabihin po, hindi na ho kailangan, Mr. Chair, that Cassandra Ong does not necessarily need your assistance to go to PAGCOR and have that meeting in relation to RERs that we need to. Kailangan po kasi nung mga panahon na yon, ang representante ng Lucky South sa PAGCOR ay si Mr. Dennis. Okay. So let me ask you, Secretary, Mr. How did you meet Cassandra Ong? Okay. And when was this and where was this meeting? Natapos na po yung eleksyon, bumalik na po ako sa pribadong buhay at ako po ay promoting renewable energy project. Sa po sa pinopromote ko talaga ay yung Sogod Power sa Cebu at kung hindi po ako nagkakamali, na-meet ko po ang isang representative ng kumpanya ni Cassandra Ong sa isang forum ng renewable energy. At linapitan po ako na meron silang interest kasi doon sa forum po yon nanindigan ako na contrary to the position of many individuals, ang renewable energy, ang solar po ay po pwedeng 100% for own. Okay. So yun po yung konteksto na na-meet ko po ang kumpanya ni Cassie Ong. Yeah, so when did you first discuss with Miss Cassandra Ong about going with her to PAGCOR? When and where did this happen? Ay, sa same month of July na po, no? Kasi ang palaging kausap ko ay isang CEO ng kumpanya ni Cassie Ong na hindi naman po nasa lumilipad, umaalis. Mukhang MBA type of person po, kaya nga hindi kami nagtagumpay na kakuha ng investment sa kanila, no? So si Cassie Ong po ay, ang alam ko, empleyado lang talaga ng Whirlwind, no? At bago pa nga nalaman ko na nagpalkohan yung So, Lucky Mr. Chair, South. sorry po. Yes. So ano po? So gusto mga ko lang July po lang po. July Yes. din po. Same So- month po of July. So si Cassie Ong is the Cassandra Ong that you're Opo, mentioning, no? opo. Okay. Siya po yun. Mr. So Chair. when this first meeting, did she? I presume there were subsequent meetings happened, di ba? Because time that you met, sabi mo nga hindi siya connected with the hardcore license.
Opo, iba Tama. po yung So when representante. did the Cassandra Ong approached you and talked about the Pogo and maybe perhaps to accompany her, as you claim you represent the Lisi in case Whirlwind Company, when did it happen? Buwan na rin po ng July. Doon po niya sinangguni sa akin na nalaman lang nila dahil nakatanggap na sila ng ulat po sa PAGCOR na naniningil ang PAGCOR. Would you know, Mr. Chair, sorry, would you know kung saan ito nangyari? Yung pagmi-meeting po Yes namin. po, yung pag-approach niya po sa inyo. Oo, humingi po sila ng meeting sa isang restaurant dito po sa Resorts World. So she specifically requested you to go with her to PAGCOR? Well, ang sabi lang po niya, may problema kami. Ang totoo po niya, ng unang sangguni is, pwede bang idemanda si Dennis Cunanan? I'm sorry to have to say this dahil kilala ko rin po si Cunanan. No? Ang sabi ko, kumuha ka rin ng ibang abogado, kakilala ko si Dennis Cunanan, mga anak namin, magkakaklase from K to 12 at kapitbahay ko pa. So ang sabi ko na lang is, well, humanap kayo ng ibang abogado, pero ang solution sa problema mo, pwede naman humingi ng rescheduling ng utang. So ang response po niyo dun sa request niya, I presume is sabi mo nga, pumamaho kayo sa kanya, no? Gusto ko lang po on record, Mr. Chair, what was the exact response that you gave her when she approached you about these problems? Well, ang pag-contact po niya sa akin is anong gagawin? Kasi na-dispalkohan daw yung kanilang SC na Lucky South, no? So, ang gusto niya is legal action. Eh, ang sabi ko, hanap po kayo ng ibang abogado kasi kakilala ko po yung rinireklamo ninyo, no? At masama dahil kapitbahay ko pa. So, ang sabi ko, baka matutulungan ko naman kayo na magkaroon ng rescheduling of payment dahil pumapayag naman ang mga gobyerno sa rescheduling of payment, lalo na kung hindi naman talaga consistent masama ang payment record. So at this time, when you met her and asked you, Mr. Chair, Secretary Roque, of these perhaps legal advices, were you already employed by Whirlwind Company? Hindi pa po. Kasi po, nag-iinganyo nga po ako sa kanila na mamuhunan po sa mga energy projects. So wala pa po kaming professional relationship. It was more of, I wanted them to invest in an energy project po. So fast forward po tayo na claim nyo naman po at na-narrate nyo na nga po na you confirmed that you were present during that meeting with Opo. Chairman Tenko, no? Opo. Yeah. So, sino pong tumawag? Who called Chairman Tenko or PAGCOR to arrange this meeting? Well, ang sekretarya ko po ang nag-arrange ng meeting matapos po na nalaman namin na ang pagre-reschedule ng payment is a board decision. So your secretary arranged this meeting when you were still not employed by Whirlwind Company? Well, by that time po, opo, parang accommodation ko lang po sa Whirlwind. At that time po, wala kaming professional relationship other than patuloy ko pong iniinganyo sila na mamuhunan doon sa. So gusto ko lang pong malinawan dito, Mr. Chair, si Cassie Ong approach you do not have any legal or professional relationship with her and told you about her problems with Mr. Dennis Cunanan, and you were not employed at that time during this meeting by Whirlwind Company, and yet you extended the effort of contacting PAGCOR to set up that meeting. Am I correct? Tama po yun dahil nga po iniinganyo ko sila na mamuhunan. Parang that's a show of good faith po. Matanong ko lang po, bakit ho nyo nagawa yun? Dahil gusto ko po talagang magkaroon ng relasyon sa Whirlwind na sila po yung mamuhunan doon sa mga energy projects na Would you confirm this, Chairman Tenko, that the meeting that was took place among you was arranged or requested by the Secretary of Attorney Roque? Yes. Week prior to July 20. Got in touch with, they were requesting if it's possible
You confirm. So you, I confirm. I confirm. Secretary, at the time of you and Cassandra's meeting, Chairman Alten, alam ko naman on record na sabi dito, but I just want you to confirm. How much was Lucky South's payables to PAGCOR? Well, ang pagkakaalala ko po ay $500,000 po. And would you know what these payables are for? Actually, hindi ko po alam kung ano talaga yung nature ng payment. Ang alam ko lang na dispalkuhan, di umano yung kanilang South, and may demand letter yung Okay, so, so did you tell Cassandra Ong, since sobrang bait nyo naman, in-approach na po kayo, pa nyo po siyang magkaroon ng meeting with Tenko, then prior to the hiring ng as you as legal agent at legal representation ng Whirlwind, nasabi niyo po ba how would you be able to, for the Lucky Strike to be able to settle these problems with PAGCOR, their problems with? Well, ang sabi ko po, pwede naman humingi nga ng rescheduling of pay. Pwede naman nabayaran ng gives yung pagkakautang. At pumapayag naman po ang mga korporasyon dyan. Nasabi din yung Secretary Roque that they need to pay RERs to PAGCOR in them to renew. Well, yun nga po ang concern nila kasi nagulat sila na may pagkakautang sila at syempre, pag nagkaroon ng pagkakautang yung kanilang kliyente, pwedeng malagay sa alanganin yung kanilang lisensya. How did Lucky South 99 respond to that advice? Hindi po ako nagbigay ng advice sa Lucky South. Alam na po ni Cassie ang consequences para sa Lucky South kung mababayaran yung utang kasi nag-demand letter po. Sabi na ng PAGCOR na kinakailangan magbayad sila, otherwise magkakaroon ng court. Pero wala po akong communication doon sa Lucky South. So, alam ko ano. Yes, okay. So, nagbayad din mo sila ultimately, no? Na-confirm po. I'm asking, Chair, did they able to? Yes. Was there any payment scheme happen? Payments. Yeah, payment arrangement with between PAGCOR and Lucky South 9. Leader. That same day, they made the payment of 200. That showed that the settled. Then